Mga kababayan, mabuhay! Ako si Lan ng #WalkWithLan, ang inyong matapat na tagapaghatid ng katotohanan sa gitna ng mga palaisipan ng politika. Tulad ng sabi ng isang matandang kasabihan, ang politika ay parang telenovela. Puno ng twist, betrayal at mga aktor na laging nagpapanggap na bayani. Ngayon, sa gitna ng bagyo ng korupsyon, narito tayo upang suriin ang pinakabagong bomba, ang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Kapapasok lang ito, mga kaibigan. Inihain ni Attorney Andre De Jesus, endorsed ni Representative Jeremy Jet Nisay ng Pusong Pinoy Party List. May ganun pa. Grounds, graft and corruption, culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, at sino ang nasa gitna nito. Si House Speaker Martin Romualdez, ang pinsan at katandem na parang si Batman at Robin, pero sa version ng Philippine politics, mas parang Joker at Riddler. Okay? Mga kabataan at OFWs, ito ay para sa inyo. Kayong nasa abroad, nagpapakahirap para sa pamilya, at kayong kabataan na naghahanap ng pagbabago. Bago tayo magsimula, shoutout sa ating global audience. Sa mga nasa Pilipinas, salamat sa inyong tapang. Sa United States, keep fighting from afar. Canada, Australia, United Kingdom, your voices matter. Hong Kong, United Arab Emirates, Denmark, Japan, Italy, kayo ang lakas natin. Mag-subscribe na sa channel na ito, i-like at i-share para marami pang ganitong content. At sumali sa YouTube membership para sa exclusive updates. Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo mga kawok, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube membership. Sama-sama panatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa #WalkWithLan, YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban. #laban para sa katotohanan, #WalkWithLan. Ngayon, bumalik tayo sa kasaysayan. Mga kaibigan, si Bongbong Marcos o BBM ay anak ng dating diktador na si Ferdinand Marcos Sr. Yung tipong legacy na puno ng utang, martial law at mga kwentong korupsyon na hanggang ngayon nagpapahirap sa atin. Konting satire lang tayo. Parang isang family heirloom na corona pero sa halip na ginto gawa sa lata ng sardinas. Mukhang maganda sa malayo pero kapag hinawakan mabaho. Ayon sa mga dokumento mula sa PCGG, Presidential Commission on Good Government, ang Marcos family ay may ill-gotten wealth na umaabot sa billions. At ngayon sa 2026, narito na naman tayo. Impeachment dahil sa flood control scam. Ito yung scam na nagpapahiwatig ng malaking korupsyon sa infrastructure kung saan ang pondo para sa baha ay nabaha sa bulsa ng ilan. At si Martin Romualdez, ang pinsan ni BBM, House Speaker, at kinanta na raw ang mga lihim sa islang na politika, ikinanta meaning inihayag o nag-confess sa ilalim ng pressure. Bilang speaker, siya ang nagkukontrol sa House at sa kamakailan ng events. Kasama niya sa mga target ng threats mula kay VP Sara Duterte noong 2024 to 2025 impeachments. Pero ngayon sa impeachment ni BBM, ano ang papel niya? Parang siyang conductor ng orkestra, pero ang musika ay puno ng false notes. Si Martin parang yung pinsan na laging nasa family reunion pero laging siya ang nag-aaway para sa mas malaking slice ng cake. Mga kabataan, ito ang lesson. Huwag maging blind follower. OFWs kayo na nagpapadala ng remittances, bakit pa kayo magtitiis ng ganitong sistema? Shoutout ulit sa Denmark at Japan. Kayo na may maayos na gobyerno, turuan nyo kami. Suriin natin ng maigi ang mga grounds. Mga kababayan, una, graft and corruption. Ang flood control scam, factual mula sa reports. Ito ay tungkol sa overpriced projects na umaabot sa billions na nagre-resulta sa patuloy ng pagbaha sa Metro Manila at provinces. Ayon sa complaint, si BBM ay may direct involvement sa pag-approve ng mga kontrata na pabor sa mga crony. Ito ay violation ng Anti-Graft Law, RA 3019. Kung saan ang public office ay hindi dapat gamitin para sa personal gain. Parang si BBM ay naglaro ng Monopoly pero ang pera ay para sa play money. Pera natin yan. Pangalawa, culpable violation of the Constitution. Ito ay tungkol sa failure to address economic issues tulad ng inflation at unemployment na nagresulta sa betrayal ng oath.
Si Martin Romualdez bilang speaker ay nag-push ng mga bills na pabor sa administrasyon, ha? Tulad ng Chacha, attempts na hanggang ngayon, ha? Controversial. Si Martin, parang DJ sa party, nagple-play ng music na gusto ng boss, pero ang crowd, taong bayan, ay sumasakit ang ulo. Pangatlo, betrayal of public trust. Ito ang pinakamatindi. Ang alliance nila na nagpapahina sa checks and balances. Si Romualdez ay pinsan, kaya family over country. Mga viewers, ano sa tingin ninyo? Comment down below. Kung gusto nyong mas malalim na analysis, subscribe na, hit that bell. Shout out sa US at Canada. Salamat sa inyong remittances na nagpapahigpit, no, na yung ekonomiya natin. Ngayon, focus kay Martin Romualdez bilang dating House Speaker, siyang gatekeeper ng impeachment. No? Sa previous impeachment kay VP Sara, siya ay nasa gitna ng drama kasama sa alleged threats. Ngayon, sa impeachment ni BBM, ikinanta na raw, meaning perhaps nag-reveal na ng mga detalye sa House proceedings. Parang siya ang choir boy na biglang umawit ng off-key sa harap ng pare. Ito ay nagpapakita ng dynastic politics. Romualdez family mula Leyte, Marcos mula Ilocos. Parang Game of Thrones, pero sa Pilipinas, walang dragon, puro utang. Okay, isipin ninyo mga kaibigan, kung si Martin ay kinanta ang mga lihim, ano kaya ang kanta yari na dito? Parody ng yari na meaning trouble, Para sa mga kabataan, ito ay call to action. Vote wisely sa 2028. Shout out Australia at UK. Kayo na may strong parliaments, inspire us. Hong Kong at United Arab Emirates. Salamat sa inyong hard work as overseas Filipino workers. Anong ibig sabihin nito para sa Pilipinas? Kung matuloy ang impeachment, ito ay historic. First against President Bongbong Marcos, okay? Ferdinand Marcos Jr. Pero sa House na controlled ni Martin Romualdez at ni Bogie D, parang rigged game. Ito ay sintomas ng mas malalim na problema, cronyism, nepotism. Suriin ang konstitusyon, Article 11, okay? Impeachment needs 1/3 endorsement, then Senate trial. Parang wrestling match, mga kaibigan. Pangulong Bongbong Marcos versus complainants. Referee si Martin Romualdez. Ito ay test ng democracy natin post-EDSA revolution. Para sa mga overseas Filipino workers at kabataan, kayo ang kinabukasan, kayo ang future. Huwag maging apathetic. Subscribe para sa updates. Shoutout tayo sa Denmark, Japan, Italy. Your disciplined societies are models for us. Mga kababayan, sa huli, ang katotohanan ay mananaig. Criticize tayo pero with facts. Mag-subscribe, join membership, share. Salamat sa lahat ng shoutouts. Philippines to Italy. Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo, kayang-kaya po natin ito. #laban para sa katotohanan. #walkwithlan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po ang Pilipinas.